Ayan, magsahing tayo, ay maggisa tayo ng ng as usual, kasi nasa Europa tayo. Walang mga exotic gulay. Ito lang mga gulay-gulay nila, yung pang kimchi na gulay. Araw-araw meron sa sa groceryhan. At hindi naman halos araw-araw nag-o-until to. Naku, buwanan ay hindi mo mabilang kung kailan mag-sisel. Kaya mahal to. Ayan. At ganito lang ang luto nito. Ginisa sa bawang, Chinese style. Kung sino man galing sa Taiwan, ayan. At karamihan sa restaurant or sa pintangan, ganito ang mga gulay-gulay lang ginigisa sa bawang lang. Wala nang sibuyas. Dito wala kaming choice na mga taga magsasayang tayo. At ito, tuturuan ko kayo kung paano magsayang ng masarap na bigas na kanin. Ito, dalawang scoop na ganito. Ang ilalagay ko, dalawang cup. May bigas na ako rito, nahugasan ko na. Hindi ko na ipakita sa inyo kasi nakalimutan ko i-record. So, yung bigas ko, dalawang baso. Ngayon, ang ilalagay natin tubig sa bigas. Dalawang scoop na na bigas. Isang cup lang na baso ang ilagay ninyo. Ganito ang masarap na pagtimpla sa pagsasaing ng bigas. Katapos lagyan nyo ng asin. Kung tinilakan ninyo, depende sa inyo kung gaano kaalat ang gusto nyo. Kunti lang. Tapos, lagyan nyo ng mantika at suka. Ganyan ang pagtitimpla ng asin, pag nagsasayang ko. Tansyado lang ang paglagay nyo ng mantika. Tsaka yung suka, depende sa inyo. Tansyado. Mga, ayan, pwede na yan. Tapos, i-mix ninyo. Ganyan lang yan. I-mix niyo. Ayan, okay na yan. Tapos, ilagay dito sa dito, nasan yung ibababad natin yung bigas ng mga 15 minutes bago isaing sa rice cooker. Hindi nyo pwedeng basta i-on yung rice cooker na ganyan lang, yung isang tasang tubig lang, kasi malalata. Kailangan ibabad nyo muna ng mga 15 minutes, or kung hindi pa naman kayo gutom, mga 30 minutes, okay na yun. Or kung halimbawa nakalimutan ninyo, mga isang oras, okay lang. Tapos i-on nyo na yung rice cooker. Tapos ang gawin ninyo, aray, i-on nyo lang to. Naka-on lang to naka-on lang, naka-yellow lang. Huwag nyong ilulutuin pa. Parang pambabad, pero mainit. Hindi pa yan niluluto. Wait kayo, mga 30 minutes. Ito na pang kimchi na gulay. Tinatad ko na. Ito ang kakainin ko mamaya. Igigisa ko lang yan sa bawang. Okay na yan. Hindi ako naghahanap ng maraming gulay. Kasi dito sa Europe, alam niyo naman sa Europe, halos walang mga exotic na mga gulay dito. Kung anong mayroon dito, yun ang pagtiyagaan, kasi walang mga sitaw, okra, wala. Kunti lang ang mga gulay nila rito, mga lang, binibinta sa grocery, paprika, frozen Baguio beans, peanuts,
Mga ganyan lang ang mga ano rito, mga gulay. Or di kay, ano pa yung mga gulay? Mga pangsalad. Yun lang ang mga nandito. Pero, tsaka kamatis, mayroon din dito. Ano pa yung mayroon? Na-vlog ko na yun sa ano, sa video ko. Panoorin nyo kung anong mga gulay mga nandito sa ano, sa Europe. Ayan, ito lang ang pagtitimpla ng pagsasaing. Natuturan ko to sa anak kong may restaurant sa Taiwan. Kasi sabi ko, ba't hindi ka pa nagsasaing? Sabi ko, gutom na ako. Nakababad pa yung yung bigas. Ba't may binababad? Sabi ko gano'n sa kanya, di ba sa atin sa mga Pilipino, hugas, tapos direkta sa rice cooker, i-on na kaagad. Binababad ko pa. Wag mo na ibabad, tinuturuan ko pa, mas magaling pa sa akin eh. Sabi niya, saan mo natutunan yan? Sa YouTube din, sabi niya gano'n. Di, nilagyan ko kasi ng ano nilagay mo? Sabi ko gano'n. Suka, tsaka mantika, tsaka asin. Kailangan ibabad ng 15 minutes at kunti lang ang tubig. Kasi kung nagluluto ka, parang parang lugaw, sabi niya sa akin. Sige nga, sabi ko gano'n sa kanya. Nung nag-wait ako mga 30 minutes, gutom na ako eh. Nung naluto, sabi ko, wow, ang sarap ha. Gayahin ko nga noong una, galit na galit ako eh, sa gutom eh. Sabi ko, magsasaing ka lang. Sabi ko, abuti ng 1 oras. Sabi ko gano'n sa kanya. Nung natikman ko yung kanin niya, wow, ang sarap. Kaya gayahin ninyo yung kasi ngayon ko lang rin nalaman na yung bago isaing, pwedeng ibabad pala yung kanin sa rice at mantika at asin. Ayun, masarap. I-try nyo. Timplahan nyo at tantyahin nyo na lang kung ilan ang ilalagay yung mga mantika at saka yung suka. Yun lang. Tapos mamaya ipapakita ko sa inyo yung pag magluluto ako ng sinigang na yung parang repolyo style. Ayan, magsahing tayo, maggisa tayo ng as usual, kasi nasa Europa tayo. Walang mga exotic gulay. Ito lang mga gulay-gulay nila, yung pang kimchi na gulay. Araw-araw meron sa sa groceryhan. At hindi naman halos araw-araw nag-o-on-sale to. Naku, buwanan hindi mo mabilang kung kailan mag-sale. Kaya mahal to. Ayan. At ganito lang ang luto nito. Ginisa sa bawang Chinese style. Kung sino man galing sa Taiwan, ayan. At karamihan sa restaurant or sa pintangan, ganito ang mga gulay-gulay lang ginigisa sa bawang lang. Wala nang sisiguritse. Dito, wala kaming choice na mga taga-Europe. Hindi ka makakapag-pakbet ba? Kasi walang mga available na pang-pakbet. Kahit na may pera kang pambili, wala kang mabibiling mga rito yung pang-pakbet. Walang mga ampalaya. Wala ang sitaw. Walang okra. Ayan. Kaya walang pakbet dito. Walang ampalaya nga eh. Kaya ganito lang mga gulay-gulay namin. Diskartihan kung kumain ng gulay dito. O di kaya mga mga salad. Mga European style salad. Fresh salad. Ayan. Tingnan niyo yung kanin ko. Sabi ko sa inyo, binabad ko. Naka-turn on lang yung ilaw. Ilaw lang yan. Ayan. Nakababad na ito mga 30 minutes na. Ayan.
Ayan, ngayon, i-turn on na natin. Ba yan? Turn on na natin. Ayan. Tapos, sasaingin natin yung mga 5 minutes lang kasi madali lang dito eh. Ayan. Tapos, yung gulay na yan, lagyan natin ng kunting tubig para hindi masunog sa ilalim. Kasi, minsan, ano na ako nito, isa, pinabayaan ko lang ganito na walang tubig. Nasunog pa naman sa ilalim. Kaya huwag niyong kalimutan lagyan ng ng tubig. Ayan, habang ayan, ganyan lang, simple lang ang natin. Ayan, tingnan niyo refrigerator ko, oh. Para makita niyo kung anong laman. Ito, mashed potato pa na ito may yung manok, nilitsong manok ko nandito pa. Hindi na mauubos yan. Ito, kamatis. Ito, kahapon, binigyan kami ng kaibigan na naman yan yung parang yogurt ba? Ano ba to? Oo, ang dami niya binigay. Ito, ham. Ito, butter. Malaki ang butter namin dito. Tsaka yung tinapay ng asawa ko, nilalagay niya sa refrigerator. Ayan, tsaka to, yogurt. Mga European mahilig sa yogurt. Tsaka ito yung nabili namin sa Macro. Hanggang ngayon, mayroon pa isang box. Pinapapak nilang mag-ama. Ayan lang. Ayan, ganyan lang. Magro-grocery. Lalabas ako yung maya-maya. At magro-grocery ulit. Binigyan ako ng pera na asawa pang grocery. Kaya yan. Bago ako umalis, naglinis muna ako. Ayan, bagong style na naman yung ko, yung ano ko ba? Yung ano ba yan? Ano ba yan? Yung halaman. Nilagay ko na naman doon kasi may araw na medyo may araw na. Kasi December, parating makulimlim. Snow, makulimlim, halos hindi umaaraw. Kaya naglalaglagan yung dahon niya. Kaya ngayon, 'di ba dati nandito 'yan, nandito. Ayan, nalis ko diyan. Inilagay ko yung lemon naman diyan. Ayan. Nilagay ko yung lemon, nasa na 'yon? Ayan, kalimutan ko. Nilagay ko yung lemon. Yan dito. Malaki na yung lemon ko. Kailan kaya ito mamumunga? Ilang years ba bago mamunga yung mga lemon? Kasi mga 3 years na to wala pang bulaklak eh. Ito, kailangan itapon ko na to or ibigay sa iba. Kasi hindi naman pinaglalaroan ng mga bata rito eh. Pinaglalaroan nila yung computer lang ito. Ayan. Tapos diyan sila sa sopa. Malaki ang sopa namin. Diyan sila tumatalon. Nako, malinis to ngayon, ha? Diyan sila maglalaro mamaya. Pag nagdala na naman yung anak ko ng 3 or 4 na classmate niya rito sa bahay. Ayan, malinis yan, ha? Maya't maya, parang basura ulit. Kaya nainis ako eh. Ayan, tingnan niyo yung perfume sa bahay ko. Kailangan naglalagay ako ng perfume sa bahay para parang hotel ba? Parang hotel ang yung yung bango niya. Bumili ako ng maraming iba't ibang uri ng essential oil. Ayan mura lang mga essential oil dito. Pagdating sa Taiwan to or Asia, mahal na. Ayan. Ayan, tingnan natin. At yung kalan natin is umaandar. At ayan. At ano ba to? Tako na natin.
Ngayon, ganito lang. Ito, may sabaw ng adobo ako rito eh. Yung dyan, oh. Ayaw ko itapon. Masarap yung sabaw ng adobo eh. Sabaw ng adobo ng manok. Ayaw kong itapon. Nasasay. Masarap kasi eh. Kahit na ilang araw na yung sabaw ng adobo ng manok dyan, hindi ko yan tinatapon kasi ang sarap, sarap, sarap. Kahit na kanin lang, tapos kamatis lang, okay na yun sa akin. Ayan, lagyan natin ng magic sarap. Ito ang magic sarap sa Europe. Pare-parehas lang yung magic sarap at saka yung yan. Iisang kumpanya yan, Maggi rin eh. Yan. Masarap to kahit na ganito lang. Ganito kami maggulay. Gusto na, kaso nga lang, ayaw na asa akong mga ganito yung ano lang. Gusto niya salad lang. Tasawa na rin ako sa salad eh. Lagyan muna natin ng kunting asin. Ayan, kunting asin lang. Walang alamang dito eh. Kung order pa ako, pupunta ako doon sa Praha. Kaso nga lang, ayaw ipahiram ng asawa ko yung sasakyan. Kasi natatakot daw siya eh. Baka kung mapaano ako sa daan. Naku! Ayaw lang niya ipahiram yung sasakyan eh. Kung ano-ano pa. Kasi ginagamit niya yung sasakyan sa sa work. Kapag wala siyang sasakyan, hindi siya makapagtrabaho. Sabi ko sa kanya, pwede ka na mag-bus papunta sa work mo eh. Pahiram. Sabi kong gano'n. Ayaw niya ipahiram. O di wag. Sabi kong gano'n. Ayan. Unti-unti nating iigisa yan. Ayan. Yung kanin, mga 2 or 3 minutes. Saglit lang yan. Luto na. At gugutom na ako. Ilabas ko na yung manok, lechong manok ko. Hindi kami nagtatapon ng mga pagkain dito kasi mahal. Yun ang patakaran nga sa ako, huwag kang magtapon ng kanin ay pagkain, sabi niya. Kasi around the world, maraming hindi nakakain ng tama, maraming basura ang kinakain, sabi niya gano'n. Totoo naman eh. Ayan, maraming malnourished, sabi niya gano'n. Ikaw nagtatapon ka ng pagkain samantalang yung iba hindi makakain halos, sabi niya gano'n sa akin. Ayan, natutuwa ako sa kanya. Akala ko na-videoan ko yung hindi pala naka-turn on. Ito yung kanin na tries ko na saing. Tikman natin yung yung pagkain ko. Ano ba yan? Parang may naka-turn on na music sa likod. Yan, tikman natin yung gulay. Ano ba yan? Parang mataas tong camera ko. Ano bang magandang style? Ayan, ganyan na lang. Ayan, ganyan tayo. At kain tayo ng ginisang gulay lang. Puro baboy. Araw-araw na lang dito sa amin. Baboy, manok, baboy, manok, baboy, manok. Halos walang isda rito. Kaya, yung mga Pilipinong nagbabakasyon dyan, siguro, pag galing ka sa Czech, excited kang mag-ulam ng isda sa Pilipinas. Sarap.
Tapos ano, oh, may tira pa kaming lechon. Napanood niyo yung kung paano ako nag-lechon. Madali lang. Yan o. Manood kayo ng kung paano ako nag-lechon. Kopyahin nyo para matuto kayo. Harap. Kahit na 3 araw na yung lechong manok nyo, yung sauce niya, kapit na kapit, ang sarap. Mag-isa ako sa bahay kasi yung anak ko nasa school pa. May uuwi na yon kasi hanggang 12 o'clock lang ang ano eh. Ayaw niyan mag-stay sa school na hanggang hapon. Alam niyo naman dito, gusto nila umuwi ka agad para maglaro ng Roblox. Gustong gusto ko nga yung anak ko nasa school parati para hindi siya makapag-computer. Sana wag siyang magdala ng mga classmate niya. Storbo sa bahay yun. Kalat lang. Kahit na anong linis, makalat pa rin. Sarap, 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 sarap. Magsaing kayo, gayahin niyo ang pagsasaing ko. Mas lalong sasarap pa yung kanin nyo pag ginaya ninyo ang pagsasaing ko, kasi templado eh. Ganyan ang mga ano eh, yung mga restaurant sa Taiwan, tinitimplahan nila yung kanin nila eh. Sarap ng ano, yung kimchi na gulay. Nag-kimchi ako nung, kailan ba yung last month? Hanggang ngayon mayroon pa nasa rep. Yung mga tupperware na pinaglagyan ko, nangangamoy hanggang ngayon. Hindi, kahit na ilang sabon na akong ano, naglinis, ganun pa rin. Amoy kimchi pa rin. Ubusin ko yung gulay. Hindi pwedeng hindi maubos yan kasi sayang. Ganyan ako pag nagluluto. Walang kakain kasi ako lang eh. Hindi pa nakikita yung ano ng pagkain ko. Maubos na. Harap.